Napia kapipitar kanulangon, sakan si alay na ayan yung guri man to, na pagnilakan na mapipia man buwa mga ginawa niyo sa oras ayan. Iman to na, pwede ka nag-ipagarita no, diklas sa MSU. Thank you for accepting my invitation and I hope you're comfortable being with us today. So, please introduce yourself. First of all, thank you for having me here po. My name is Jewel C. Capa and I am currently studying and residing here in NSU main campus. Matanong ko lang how's your stay here in Marawi? Is there any difficulty when it comes to Maranao language? Actually, it's really hard for me po nung unang dating ko dito sa MSU kasi it's an Islamic city, Marawi. And yun na nga po, I find it hard to communicate with the other students kasi hindi ko sila maintindihan. Pero as time goes by na, meron na din po ako kahit papaano may na-familiarize na mga words galing sa mga Maranao friends ko. So, miyaligid ni man to agita pitero pagalitan mo si Jewel. Sa kararagnas kanyangon sa kararagnas kanyangon sa katataguyan saya sa Marawi City. So ngayon, I want to help you kung okay lang sa'yo. Talaga po, I'm all in kasi after ng 1 year, nagkaroon na rin ako ng interest na matuto at saka malaman kung paano magsalita ng Maranao. Mashallah, but first, may papabasa muna ako sa yung Maranao literary piece na isa lang gawa ng isa sa mga professor natin dito sa MSU na si Professor Johara Alangka Aziz. And ang title nito is Subasa Ka na Maranao and it is written in Maranao form. Okay, I'll try my best to read it po. So, here's the piece. Maranao ako, basa ka ng Maranao, basa maungangan, basa sa sisilaan, basa kalilintan. Maranao ako, basa ka ng Maranao, basa o bilang ataw, basa o bilang tadi, basa o matarintis. Maranao ako, basa ka ng Maranao, basa i masanggila, basa i masusuwat, basa i maunutan, pakabagirintano, pakauladintano, pakadakilantano, sukatatabangatano, kaadin makaburantaw, subasak ka ng Maranao. Kaadin makakilala o salakaw di salakaw, sa ingad tano aya, amutiya sa sibangan. Maranao ako, basa ka ng Maranao, aya panamarakan, aya panginamakan, aya sinaninakin, na masiyap sumaranao sa tarutop akasiyap, kaanako makasarig sa di kada sumaranao. Mashallah, kaya pa makinigin so kaya pa Mateo Pagarita, no? Nakatawan na ka na makaayong kanurakan na mga pumamaginig. So ngayon naman, babasahin ko yung piece na binasa mo and then after that, may itatanong ako sa'yo. Okay lang ba? Sige, game ako dyan. Maranao ako. Basa ka na Maranao. Basa ama ungangan. Basa asasalaan. Basa akalilintan. Maranao ako. Basa ka na Maranao. Basa o bilang ataw. Basa o bilang tadi. Basa o matarintis. Maranao ako. Basa ka na Maranao. Basa i masanggila, basa i masusuwat, basa i maunutan. Pakabagrantano, pakaulanitano, pakandakalditano, sukatitabangatano. Kaadin makamburantaw, subasakan na Maranao. Kaadin makakilala o salakaw di salakaw, sa ingid tanwaya, amon tiya sa sabangan. Maranao ako, basakan na Maranao, aya panamarakan, aya panginamakan, aya singaninakan na masiyap sumaranao. Sa tarotop akasiyap, kaanak ko makasalig sa dito beso Maranao. So, ngayon Jewel, anong napansin mo sa pagbabasa ko kanina? Siguro yung hard and soft na pag-pronounce mo sa mga words. Like yung hard na K, T, at saka P, at yung schwa na sound din. Yes, tama. Sa salita kasi namin is, nakadepende doon yung magiging meaning nung isang salita sa kung paano mo siya banggitin. Like for example, buteng and batang. Can you guess what's the difference between the two words? Siguro na yung first word is na meron siyang strong T sound at saka yung other na may soft naman. Ano pala yung meaning ng mga words?
So the first word, which is butang, means crazy. Like, for example, pakabutang ay masusuwa. So, meaning nun is nakakabaliw ang nangyayari ngayon. And then naman, or pwede rin naman siyang nakakaurat, ganun. Then, also, malalaman mo na yung word na kailangan mo maging hard yung pag-pronounce is when may makikita kang letter H na kasunod. So, sa second word naman na batang means dowry. So, ito naman yung pera na tinatanggap ng pamilya ng babae galing sa mapapangasawa niya. Like, kasama na din siya sa mga tradition namin sa Islam. Yes, and like for example is, pera ay batang ki jewel. So, so, ang meaning naman nito is, magkano ba ang dowry kay jewel? So, gets ba? So talaga po pala na yung pronunciation ay nakabase yung magiging meaning ng salita, no? Pakibanggit nga po ulit kung paano bigkasin yung hard TH sound. T. Like butung. Butung. Yes. I see. So, moving on to the hard and soft V sound. So, may mga example ako sa para dito. So, tulad lang siya nung nauna, and ito yung pagkaisa, and pakaisa. So, magkatunog sila, di ba? So, yung pagkaisa naman is, kumbaga, sa sentence dito is, pagkaisa ka orasa ko din, ay pagkaisa ka orasa kan skadina na yon. So, dito yung pagkaisa is, ginamit siya like, kumbaga, ang ano nun is, bilang. Kasi kumbaga, ang ano niya dito is, mag-iisang oras na kita hinihintay. And then, sa second word naman na pakaisa is, question siya. Like, so, pag narinig mo yung adna pakaisa kanra ka. So, sa Tagalog na naman is, may itatanong ako sa'yo. So yung first word is related siya sa numbers. Tapos yung ikadalawa naman is noun. Yes. Grabe, unti-unti ko na nalalaman kung paano i-pronounce yung mga ganong words. Paano naman yung, hard PH sound at saka soft na P sound? So, first, I'm glad to know na you're really to learning sa language namin na to. And based naman sa nakikita ko is, yung participation mo talaga is, it's talagang nakaka-touch naman mo. So, alhamdulillah naman at we're down to our last part of this discussion. Ready ka na? Grabe ang bilis ng oras, parang kakasimula lang natin. True ka dyan. So, we're down to hard K sound and K. So, yung hard K na lang para mas madali is, para mas madali yan kang maintindihan is, bibigyan kita ng example katulad lang ng nahuli. So, para sa hard is kaylay. So, kaylay naman, kaylay and kaylay. So, ang kaylay is, sa example, kaylay nga bu sumapraradugal baka. So, meaning nun sa Tagalog is, makikita mo rin sa huli yung bunga ng mga ginagawa mo or paghihirap mo, ganun. And then, sa soft naman, which is kailay, ang sample ko dito is marangits kanya ni kailay. So, sa Tagalog naman, kung i-translate mo siya sa Tagalog is masama siya kung makatingin. So, siguro, dito na natin ma-end yung discussion natin today. Anything you would like to share, Jewel? Siguro na mas na-appreciate ko yung Branao language at saka kung paano talaga importante yung pronunciation mismo. Kasi doon nakabase kung ano talaga yung meaning ng word. Kasi baka pag sinabi ko yung isang word, saka iba yung pagkakasabi ko na iba pala yung meaning. Yes. And that's how I appreciate how flexible yung language nyo. And mas nagkaroon ako ng interest na matuto even more.
Yes. Sa mani mga pagariakan na niya pasad so di tano di kapamang dao sa giya pagarita no si Juwag. Alhamdulillah kabupiya sa kuna na may lero na kararugnan sa kanyan sa giya katirutan no na iman to niya pamang daw tanos kanyan sa paano so kapamatiya sa giya agutu na alhamdulillah ka kialiwanagan sa kanyan kialibudan sa kanyan ni manto agu katawan tano apa kagu perkenaya dia sewa tanoron na saya mi buto man nagi programa may na nasukalilintad agu kapipiya ginawa na mambagian tano langon alhaumamin and wasalam. Thank you.